We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning, mga sis. Good morning. Pinag-uusapan kasi namin ng panahon kung kailan kami nagkaroon ng major decision sa mga buhay namin. Correct. Yun yung tamang you're moving, yung tamang you're moving out to anything or to something. Oo, like Cory Aquino, nag-move out siya sa pagiging housewife niya, tapos minold niya ang sarili niya to become the first woman president of the Philippines. Correct. Andiyan si Claudia Coronel na nag-move out sa bandwagon ng mga bold stars para pagpatuloy yung kanyang pag-aaral. Si Alessandra De Rossi, nag-move out siya sa kinikilalang pamilya, iniwan niya ang mom niya at si Asunta to live on her own. That's right. Today, ang topic namin yan ay tungkol sa mga taong naging accustomed to a certain place o sa trabaho or relationship, pero nag-decide to move out to become better or to move on to become better individuals. Alamin natin kung nakabuti ba sa kanila ito, ang mga desisyon na ginawa nila o hindi. Correct? Yan. Sa pagbabalik yan ng Sis. Always, always be. We are sisters, we are sisters. Always, always be. We are sisters, we are sisters. Minsan ang akala natin masaya na tayo sa buhay natin, pero hindi pa pala. Kaya alamin natin sa mga guests natin kung ano-ano nga ba ang mga sitwasyon o kailan nga ba nila nararamdaman ito. Go, Jel! 5 years na nahiwalay sa parents pero carry niya ang pag-iisa sa States. Hans Montenegro. Di siya sumama sa mother niya sa States para makaranas naman siya ng independence. Kevin Bernal. At 19 years old, nakatira na siya sa sarili niyang kondo dahil gusto niya talaga maging independent. Miko Soto. Wow. Ang aga, no? Bata pa siya, madalas nang mag-stokwa. 4 years ago, he decided to live independently. Richard Kwan. 15 years old pa lang siya nang maghiwalay ang parents niya. Ever since, she lived independently. Rita Magdalena. Hello. Good morning. So, Independence Day pala ito. Oh, Independence Day. So, okay, normally kasi, at a certain age, mostly men silang lalaki mga kasama natin. I think in our culture, mas madalas, lalaki ang talagang natitira sa nanay, di ba? Natitira sa nanay, mas madalas, pag ayaw nila magbayad ng bills. Yeah. Si mami yung babayad ng bills. Kayo, why did you think of living independently? Well, sa akin, it wasn't much of a choice. I left for the States. Okay. So, most of my family dito nakatira. I have a grandmother there. Pero after a while, parang nag-aral kasi ako eh. Medyo, if I wanted to study and wanted to be closer to school, umiwalay na ako dun sa... I moved out of my lola's Saan ka tumira? Sa condo, sa may San Francisco. So, Del Monte campus. Ha? Del Monte. Hindi. Hindi, ganun. So, it was just, kasi, sabi ko, magre-rent ako ng place. Eh, doon naman, sabi ng mom ko, kung babayad ka rin naman ng rent monthly, di dapat bumalik na lang sa atin yung pera. Bumili na lang tayo ng lugar. So, yun. Ang sarap. Oo. Ang panado. Sa akin kasama yata sa personality ko. Alin? Parang gusto ko nag-iisa lagi, nag-enjoy ako mag-isa. Parang mas maraming time na gusto ko nag-iisa ako kaysa may kasama. Kahit na nasa bahay ka pa kasama mo magulang mo?
Totoo. Kulong Actually, ka sa kasi kwarto, ganon. yung kwarto ko may sariling entrance. There are times sa 3 days kung hindi nakikita yung mga kasama ko sa bahay. So talagang papasok ka sa Kahit nasa sariling bahay ako entrance. ng parents ko. Talaga? Eh, Pinagawa ko talaga yung sariling breakfast, entrance. nagla-lunch, kumakain together. Hindi yata kami yung ganong klaseng family. Hindi kayo ganon. Eh, si Rita, was it your choice? Ay, hindi. Wala talaga akong choice kasi bata pa lang ako naghiwalay na yung parents ko. Tapos yung nanay ko, umalis papunta ng States kasi mag-aasawa na siya doon. Tapos yung tatay ko may sariling pamilya na rin. So nung umalis yung nanay ko, ako na lang siya kayong brother ko natira doon sa Cebu. Tapos nag-aaral pa siya. Tapos nag-decide ako mag-stop muna. Kasi merong isang incident na parang natigil na pagpadala ng pera yung nanay ko sa amin. So parang punta muna ako Manila. Sinanla ko yung TV namin. Pumasayo, di ba? So yun na. Nagtrabaho na ako dito, kasama ko yung mga kaibigan ko. Eh si Miko, ano naman ang nangyari sa'yo at bigla mo gusto mag-solo? Hindi, ako kasi tita parang ayoko lang nang nahihigpitan. Ha? Kasi nung teenager kasi ako parang, Teenager ka pa rin. ay nung ano pala, nung mas bata-bata pa, parang daig ko pa yung babae, yung mami ko. Parang higpitan ng mami. Ang hinihigpitan ka ni Diba? Mami Eh, Ali. dapat naman talaga, di ba? Kunyari 9 o'clock pa lang, bawal na telepono, mga Oo gano'n. naman, bakit Tsaka, naman? pagka- Kailangan ba hanggang alas 2 na umaga nasa telepono tayo? Hindi, parang, Yes, parang natin kailangan, yan, ba? kailangan tulog na eh, parang gano'n. Tama ba, Wayne? Hindi, kailangan tulog na Pero pala. parang makakasabi Kailangan tulugan ng oras? 9 o'clock. Kasi may pasok the next Oo, day. pero, ano eh, 4th year high school, gano'n. So parang, So, huwag ka naman ganyan. So, Parang- ibig mo sabihin, lalayasan na ako ng Ilang anak ako ko eh. dahil ganun din sa amin. Hindi naman ganun. Ano ba yung mga naging pressures aside from yung ganyan? Yung sa telepono, sa pagtulog. Richard, ano yung mga pressures? Sa akin, hindi masyado kasi... Hindi nga sila nagkikita. Hindi kami nagkikita. Ikaw na lang, Kev. saka na lang pressure. Nakatira ka lang mag-isa. Ba't hindi ka sumama sa mami mo? Hindi kasi She went kumbaga, to the States. it just happened. Parang sabi na Kevin, ang going back na, is up to you gusto bumalik sa college. Kasi kunukuha ako ng NCAA hockey for scholarship. Tapos meron akong naging gustong babae dito na pinagpalit ko yun. So nag-showbiz na ako. Aray ko. May Kahit Was it worth it? no, actually. Pero okay lang. Eh, dito ka na. Ito, Wala nang pinili mo. magawa. eh. Pero it's my decision. Your decision, so Yeah. pinaninindigan mo. Yeah, so, so no now pressure. you live alone. Yeah. Wala ka kasama sa bahay. My wife. Ha? May asawa ka na. We just got married last Sunday. Wow. Last Ano 12? ba ni... Teka na ha? Ulit? Ilan taon ka na, Kaya ako Kevin? nagbigla dun. 21. Okay. Hindi nyo ata na-research yun. So, ba't ka nag-i-stalk ka? Anong reason mo kung ba't ka Nag-stalk nag-i-stalk ka na nga. Hindi Hindi ka ka na nagpapansin na nakikita eh. masyado eh. I think yung tolerance level ko sa pakikialam sa akin masyadong ano eh. hindi ganun kalaki. Ayoko na maharang ka sa gusto kong gawin. At Gusto what ko age itong pag-i-stalk ko? First time? Yeah. 8. Over! Saan ka nagpunta? Sa Santa Cruz kami nakatira. Naalala ko na, umiiyak ako, naglalakad ako papunta sa church ng Santa Cruz. Drama Tapos ito. hinahabol ako tago ako dun sa may Parang isang ako yun ah. Oh, ito rin stalk pa rin to noon eh. Oh. Tapos, Tapos Next. from there Paano ka on, umuwi? parang naisip ko, nakakuha ako ng attention siguro. attention. In a way, no? Ba ito? Hindi ko- Hans, if you did not study in the States, would you have still stayed with your family? Or pipiliin mo pa rin maging Actually, independent? sometime late college, pinag-iisipan ko ng mag-move out. Not because hindi ko kaya yung family life. Actually, yung family life ko okay naman. It was just more of kami magbabarkada, mag-chip in na magtitira sa isang lugar. Pero it was in the States na I was living with my lola na medyo doon ko rin napag-isipan na alam mo, hindi ko ata kayang manirahan dito ng matagal-tagal. Kasi syempre yung grandmother ko, with all due respect, di ba? I mean, malaki yung utang na loob ko sa kanya dahil I lived with her. Pero medyo 80 years old pasado na. So yung values niya, medyo umuwi dated. ako minsan ng, I think, a little after midnight. Tapos talagang naghihintay doon. Ano yung dahilan mo at uuwi ka ng ganitong oras? Ilan taong ka nito? Diyos ko, 23 na ako noon. Parang, sandali lang lola, medyo sa ultimo kong bahay nga, hindi na ako pinapakialaman eh. But syempre, bahay niya yun. So, konting her galang, house. di ba? Exactly. So, parang sabi ko, okay, fine. Di ba? I'm not going to, hindi ko babaguhin yung kung paano ka
pagtakbo ng bahay. Correct, that's your house, Lilipat na lang ako. Ganun lang naman kasimple. Actually, dito rin naman, di ba? If you're living with your parents, sino ka na baguhin yung policy nila? Kung ayaw mo, as my dad used to say, you don't like it, okay lang, umalis ka. Ganun lang kasimple. Pero hanggat dito ka nakatira at ako nagpapakain sa'yo, Abide by the rules. Sundan mo yung gusto ko. Okay, so ano-ano nga yung mga rules na yun ang hindi na talaga kinaya? That's why you decided to live independently. Miko. Madami. Ito yung tita pagka kunyari, gusto kong gumimik, parang ganun. Sabihin niya, ayoko. Sabi ko, bakit? Okay naman pumasa naman ako sa mga test ko Weekend ba ito? Weekend. Kahit weekend. Mahigpit kasi talaga si mami. Parang sabihin ko, sabihin niya, ayoko. Bakit? Kasi ayoko Wala lang. Dahil ayaw niya lang, gusto niya nandun lang ako sa bahay. So, in love ka niya. Ayaw ka makasama. She loves Sa feeling ko rin kasi kaya ko na talaga mag-isa. Okay. At kaya mo nga ba? Kaya ko na. O, kamusta naman nung binrake mo sa kanya ang news na, Ma, sorry, pero I'm leaving this house. Ayun, nasa kasi kami nun parang public place. Sumiyak mami ko. Tinawag sa public place. Huwag ka alis. Sige mama, kasi ang layo ng bahay nila papa sa Parañaque. Ang layo sa work, ang layo sa mga schools. Tapos sabi niya, parang sige na, parang nagmamakaawa siya. Sige na, huwag ka alis sa daddy mo. Ganyan. Sabi ko, total maalis ka na naman, pupunta ka ng Mexico So, parang yun din, napapayag ko rin sila. Sabi ko, kaya ko naman. Kaya mo. Babe ka ba? Ilan taon ka rito? Last year, 18. 18. 80 naman na pala siya. Di ba? Parang that's still relatively young. Oo, parang hindi ko Diba? kaya In the ata yun. Philippines. Di ba? In the Philippines, di ba? Sa ibang bansa talaga, 18. 18. Kaya Nakaalis. Hindi, pero dito, hindi. Naka-impake na yung bag mo. Umalis ka sa bahay ko. Eto, kailan sila naging sure sa mga naging desisyon nila? Pero sure kami na yan ang magiging topic of discussion namin dito lang sa SIS. Mga sis, balak niyo ba na lumipat ng bahay? Ito ang mga tips, what to leave behind at mga bagay na maganda niyong dalhin. Number 1, piliin niyo ang mga bagay na gagamitin niyo sa inyong new home. Minsan kasi dinadala natin lahat ng gamit tapos itatambak lang yon. Ito ay para makasave tayo ng space sa ating bagong bahay. At kung ano man ang naiwan niyo sa dati niyong bahay, who knows? Baka magamit to ng bagong lilipat sa bahay na iiwanan niyo. Number 2, iwan nyo na ang mga bagay na may bad memory sa lumang bahay ninyo para as in, bago ang lahat, pati thoughts nyo sa paglipat. Number 3, kung masyado kayong maraming gamit na hindi nyo naman kailangan, pwede kayong mag-garage sale. Dagdag budget din to sa bago nyong bahay, pambayad sa service na gagamitin nyo. O, di ba? Bagong bahay, bagong buhay. Pero paano kung bagong trabaho naman ang iniisip mo? Ayan, ano ba i-consider mong desisyon? May tips din po kami dyan, maya-maya lang. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Siyempre, kahit sure na po tayo na sure tayo sa mga desisyon natin to move into something, kahit paano may kaba pa rin. Paano nyo nasabi na sure na talaga kayo sa mga desisyon nyo? Rita? Paano? Wala lang. Wala ako. Paano ko nasabi na sure ako sa desisyon ko? Kasi wala naman akong choice eh. Kung meron lang akong choice na magbabalikan yung dalawang parents ko, dito kami titira ulit, magsasama sila ng dalawa. Mas madali. Pero wala na eh. Kumbaga, meron na sila kanya-kanya pamilya. So, kailangan ako mismo, sarili ko, kailangan kong gumawa ng diskarte para mabuhay ako. Ako hindi super sure until I got there. So, andun na ako sa sarili kong condo, as in, walang ka-furniture. Tapos, ginagawa ko lang lahat. Then that's when I realized, oo, tama to. Kasi, dun nga, di ba, nakitira ako sa lola ko muna. At 80 years old, siya naman yung dependent sa akin eh. Hindi ako independent sa kanya. Actually, hirap na nga siya magmaneho. At mabagal na yung kilo. So, ako talaga yung nag-aalalay sa kanya. So, when I moved out, I wasn't dependent on anybody. So, sisiw lang sa akin yung, cook your own food, clean your own clothes. Walang problema yun.
that's when I knew na tama yung desisyon ko. Okay, pero when you move to the States to study there, bago yun eh. Di ba? Pwede ka naman mag-aral dito. Bakit kailangan doon pa? You know, it's a new place. Mag-a-adjust ka sa mga panibagong tao, panibagong set of Wala pa yung family rules. mo. And then, pero may benefit ako of having gone to the States as a child. So, every so often, mga every 3 years, every 2 years, andun kami. So, dun nga sa tinirahan ko, bago nga, but alam mo yun, new old place. Ah, okay. I've never been here, but I've been to the States. So, kahit paano yung sistema. Tsaka, I lived in Australia before I went to the States eh. So hindi parang, na naman masyadong para sanay problema. na okay, new place, bago Adjust lahat. again. Adjust again. Parang sanay ka mag-adjust. In short. Si Kevin. Yung first decision ko, kabado ako siyempre. Andun yun eh. Kasi dalawa pinagpili ko, babae o yung scholarship Sandali. ko. Gano'ng katagal kang mag-isa Where? sa bahay? Right now? Since I was 17. Anong taon ka na ngayon? 21. 4 Tagal-tagal years? na. Kaya, kasi yung mom ko and my dad were separated since we were a kid. Sometimes sa daddy ako nakatira, sometimes sa mami ko in the US. So parang maaga kami nag-mature ng kuya ko. Kaya kung ano man decision namin yun, okay lang, parang wala na yung kaba. Eh, pwede ka tumira sa daddy mo dito. Hindi, kumbaga, it just happened na yung daddy ko na lang umalis kasi lumipat na siya na ibang bahay. Tapos naiwan kayo magkapatid. Ako lang, tapos then my bro pumunta sa States. Ano sa stage si ano ngayon? Tapos kanyang kauwi lang ni Mark 2 weeks ago. Tapos, bigla ka nag-asawa. Yeah, Hindi ka na mag-isa. Hindi na. Nagsawa ka na. sa Wana. Since I was 13 till 17 sa States, lahat ng mga friends ko puro 26 up. Kaya lahat ng mga gimmicks na naranasan ko about, girls, about bad habits, about yun lahat. Kaya maaga ako nag-mature. Tapos yung decision ko na lang like last month, go for it na. But I'm happy naman eh. Oh, 1 week. Siyempre, saya-saya niya! Okay yan! Oo, di ba? Ay, ito si Miko. Sa akin, tita, parang wala naman akong kabe kasi everyday kausap ko daddy ko sa phone, tapos every Sunday nandun ako sa kanila. Yun. Kaya takot ko lang multo. Yun lang kinakabahan. Paano yun? Hindi mo pumasok sa isip mo yung, ay, nasabi ko na, hindi ko na pwedeng bawiin. Paano to? Wala? Talagang wala kang... Wala kang naisip na parang, ay, mali. Ay, Ano ba? Tuloy ko Wala. ba? Wag na lang. Walang ganun eh, kasi sigurado ako eh, yun talaga yung gusto ko. So Pag kahit na ano pinilit. pa yung dumating sa'yo, okay na, okay. Papanindigan mo yan. Ikaw ba, kung hindi nangyari yan sa'yo, would you choose pa rin to stay with your parents? Of course. Siyempre, ang sarap ng andyan yung nanay mo. Siyempre, nakaka-miss. Pero kasi di ba, I hindi think, niya choice eh. I think all of us naman, at a certain age, naiisip talaga natin na parang ano kaya ang feeling to live alone? Oo. Di ba? So palagay ko, parang ganon, sa lalaki, pinahimindigan, ginagawa ka agad. Pero ang babae, parang iba ata Iba eh. Parang, actually, it's a bigger deal kapag ang babae mag-isa sa bahay. Kasi di ba tayo usually, mga babae na kasama pa ni mami, maghihiwalay lang kapag mag-aasawa na. Di ba ganun sa atin eh. Parang yung lalaki, parang dapat matuto kayo kasi magkakaroon kayo ng pamilya. Pero yung babae dapat, di ba, dito lang sa mother, ganyan. Sa personal experience ko, ang akin, parang mas lalo nag-improve yung relations ko sa family ko. Kasi nagkaroon ng ano eh, Na-miss mo nami-miss sila. eh. Ang laki ng improvement kasi nandun up, sa totoo So, lang. every time uwi ka Wala sa yung inyo. sakalan feeling. Oh, exactly. Miss na miss ko sila, lalo yung pamangkin ko, miss na miss ko ngayon. Parang ang laki ng improvement, sabi ko. Talaga? Doon mo naman nalaman na mahal mo talaga sila. O, so ito, kanina pinagawa namin sila ng list ng mga Advantages and disadvantages of disadvantages. living alone. Ayan, umpisa mo, Jeanette. Okay? Gusto ko to si Kevin. Dahil ako may follow-up question sa kanya. Advantages. Walang kaagaw sa damit. Sa mga kapatid ko ito, di ba? Ang daddy ko. Daddy mo rin. Kasi same height kami, same size ng shoes. Okay. Natuto akong magdesisyon for myself. Ano nga bang dapat kong gawin sa life ko? Walang curfew! Uy, ang laki. Ang bagay. Pwedeng pumunta ang friends sa bahay anytime. Kahit na sinong friends, no? Hindi na masyadong sinong friends niya, di ba? Oo, bawal sir. Oo. Natuto ka magtipid. Oo naman. Tama yun. Tama. Kasi you pay for your own bills. Natuto ka mag-budget. Disadvantages, ang hirap pag gumising. So in other words, nasasanay kang ginigising ka. Yeah, like my mom, pag papasok na ako sa school, ginigising niya ako. Tapos pagising ko, may food na nakaahin. Tapos ako na lang maghuhugas.
Like, pagising ko dito, bababa pa ako, akit ko pa yung mainit na tubig, yan pa yung water tank para, tapos magluluto ka pa. Tiring talaga. Minsan ako pa naglalaba. That's life. But that's life. Namimiss mo yung family. Yeah. Pag lunch or dinner. Masarap nga naman kumain ng may kausap. Di ba? Kahit sermon, tanggap ko. Kasi ang sermon naman, galing sa puso nila yan kasi ayaw nila masaktan ka someday. Pero ngayon may nagluluto na sa'yo. Yun yata yung tendency nun. Pag matagal ka nang nag-iisa, naghahanap ka Bakit ka naman nakasama? At pag may problema ka, wala kang malapitan. Kaya sometimes I cry. Before since I was 13 till I married this woman, every night umiyak ako. Kasi bakit nangyari yung nightmares ko, yung like, naghiwalay yung mom ko, bakit tumanda ako na nag-iisa. Kasi like, my mom gigising na umaga, go to work, pagbalik ko, wala na ako sa bahay. Kasi may work din ako sa States. Dito naman, like my dad, before, active siya sa pag-artista. Ang ganon. So, wala akong mapuntahan na pwede kong kausapin. Kaya naiipon lang sa loob ko na. So, iyak na lang ako, pray na lang ako kay God. Wish ko lang itong mga disadvantages nito ay hindi rason para kaya ka nag-asawa. No. Okay, next. Kay Rita. Ang sa kanya, nahirapan siya. Well, hindi siya masyado nahirapan kasi 15 years old pa lang siya nung mapahiwalay siya sa parents. May mga kasama rin siya nung nag-move out siya. So, may kahati siya sa rent at sa gastos. Tapos natuto siyang magtipid kasi kailangan siya magbayad ng sarili niyang mga bills. At natuto siyang magdesisyon para sa sarili. Okay, for Richard, disadvantages na lang ngayon. Namimiss niya yung mga pamangkin niya. Yan. Si Paye at Iya. Siyempre, natutong magtipid, natutong mag-decide for himself. Tsaka adjustment sa akin, May hindi maid ganun naman pala siya eh. Once a week. Once a week To lang. clean up lang. Oo, Clean para up maglinis lang. na. Sa akin, hindi masyadong adjustment kasi since teenage life ko pa lang, paalis-alis na ako sa bahay, 2 months, 3 months, yun. So, nung finally mag-decide ako, nung Hindi ka makaipon talaga na akong bagay sa pang-bahay. So, hindi Paano naman pa nag-asawa ka na, Richard? Yun nga, tendency yata nun eh. Hindi wala pa. Pero yung yata doon papunta yung tagal mong mag-isa, Kevin, eh, no? Oo, matagal. Kayanin mo Pero mas kaya bata yun? si Kevin sa'yo, ah. O, ito kay Hindi ka Hans. nauna. Ito kay Hans, okay. Anong gusto niyo unahin ko? Bad or good? Unahin natin sa bad. Bad. Okay, malungkot. Nagiging antisocial kasi, ano ba, nagiging antisocial o wala kang choice? Hindi, kasi sanay ka palagi nag-iisa. So after all, minsan tatawagan ka ng mga kaibigan mo. Sanay ka na ikaw lang. So once in a while, para gimmick tayo, ganyan. Parang, Next time hindi, na sige, lang. kayo na lang. Ine-enjoy mo na kasi yung solitude. Oh. Okay, couch potato. Yun. Sarap manood ng TV. Sarap manood ng TV sa Amerika pa, Diyos ko, daan-daan ng Ang dami. channels. Okay. Sa malaking bag ng Doritos. Bakit minsan unhygienic? Minsan unhygienic. Hindi ka na naliligo. Yun. Yun yan eh. Kasi kukunin ko yung sofa bed ko, di ba? Lalatag ko na ganyan. Lalatag. Sa malaking pitchel ng kung ano maiinumin ko. Lahat ng pagkain ko, di ba? So, nunod ako, makakatulog na ako. The next morning, ang ganda ng pinapanood ko, hindi ako babangon. Ba't ako magsisipili? Wala namang babahuan sa breath ko. Di ba? Sando lang ako, kain lang ako ng kain hanggat maubos lahat ng kailangan kong gawin. Tapos parang, day na ligo, tulog na ulit. Wala motivation. So, ito naman ang good. You became independent. Compulsive cleaner. Oo, grabe. Better at cooking, got better at cooking. Natuto mag-decorate ng bahay. He learned to respect the work of his maids dito sa Pilipinas. Na-appreciate mo sila. Hindi pala biro yung ginagawa nila. Oo, kasi kung naging compulsive cleaner siya, syempre Hindi, kasi ma-appreciate ganito mo yun eh. talaga Di ba yun. dito, we have maids. So, sanay tayo na, halimbawa, alis tayo ng umaga, yung kwarto magulo. Magulo. Pagbalik mo sa hapon, Malinis malinis na. na. Ang daming nagtaka na, baka mamaya si Hans, yari yan sa States kasi, paano yun? Sino maglilinis? Pero hindi rin, kasi nasanay ako na yung kwarto ko malinis. Pagdating ko sa States, hindi ako gumawa ng distinction na kung sino man yung maglilinis. Basta sa akin, kung malinis, whether ako yung maglilinis o ibang tao, basta malinis. So, hindi sa akin problema yung maglinis ng sariling lugar. Basta sa akin, ang importante, malinis siya. So, to me, parang, okay lang ako maglilinis. Kasi sanay ako na malinis yung kwarto palagi. Eh si Mikong saya ng buhay. Wala naman siyang problema kasi nga may yaya. Correct. Hindi ba? Tsaka, pero, hindi ka ba nagbabayad ng telephone bill mo? Parati ka may notice of disconnection. Hindi na, kalimutan.
Laging, yung hirap ko lang eh. Yung pag may dumadating na mga bills, akala ko nabayaran ko na, yung pala hindi pa. Magkano naman ang average telephone bill mo? Matanong ko nga. PLDT o Globe. Landline, sige, landline. Sa landline, 4,000 plus. 4,000 sa landline? Sa akin, 700 lang eh. Baka may long distance. Kasi walang signal kasi sa sa condo. Mahina yung signal. Saan walang ka signal. nakatira? So tumatawag ka ng cellphone. From the Mahal line. yun. O ayan, pinag-uusapan namin ang moving in sa ibang bahay. Ngayon, paano kaya mag-move in sa ibang trabaho naman? Trip nyo ba na mag-venture sa ibang trabaho bago kayo mag-decide? Isipin nyo muna ito. Mahirap magpalit ng career. Be sure na masaya ka kung sakaling iwan mo ang trabaho mo bago ka mag-shift sa iba. At sakaling di mo magamit ang previous background mo, dapat willing ka na magsimula uli. Siyempre naman, hindi ka naman pwedeng boss ka agad pag nag-shift ka. At kung mag-iiba ka naman ng career, magtanong-tanong muna sa mga taong kakilala mo na matagal na nagpa-practice na ng ganung work. Sa kanila ka lang makakakuha ng pointers kung paano ka magsasucceed sa papasukin mo. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Okay, syempre, nakalipat na kayo. Dumating yung mga, nako, teka, parang hindi pa ata tama ito. Kailan kayo nakakita ng satisfaction with the decision that you made? Hans. Well, like with me, after I moved out, syempre kabado ako. It was my first time to live alone, na talagang alone. Okay, no one else, no friend, no yaya, no help from anybody. So, for me, yung realization ko na tama tong decision na to was when, after a few months, parang, kaya ko naman pala eh, di ba? I mean, I pay the bills, I haven't burned the house down. Yung mga damit ko, hindi ko pa naman nasisira. Tsaka hindi pa naman inaanay o iniipis yung bahay ko. So, alam ko na kaya ko. Hindi ka pa napuputulan ng kuryente. Yun, hindi ka pa napuputulan ng kuryente. And Nangyari in na the ba States, sa'yo yun? in the States, they're very strict. Pag hindi ka talaga nagbayad after a certain time, parang Actually, dito rin walang notice of disconnect doon. Disconnect Almost. Ay, walang ilaw. So, disconnected na. I guess. Kasi alam naman, ay, brown out, di uso doon. Aminin na natin, hindi madali. It's not easy to live alone. Masasabi niyo ba na mas mahirap yung kalagayan niyo ngayon kaysa sa noon when you were with your families? Yung adjustment siguro, yun ang mahirap na. Yung few months siguro. Pero once nagkaroon ka ng system mo, alam mo na pag umaga kung ano unang mong gagawin, kung saan mo kukunin yung ganito, ganito. Ang dali na eh. Lahat sunod-sunod na nangyayari. Depende yun eh, di ba? Kasi sa akin, bata pa lang ako, tinirain ako ng mami ko eh. Maging independent. Since I was 13, kaya bahala ka na sa buhay mo, Tapos magluto ka na, maglaba ka. feeling pag dumalaw yung parents mo sa bahay mo, Yeah. tapos makikita na, wow, okay ka naman pala eh. Proud ka. Sarap. Tsaka dito, syempre, may tendency tayo na magde-depend sa ibang tao. Dependent tayo sa maid, dependent tayo Yes. sa whoever, yung kabahay mo, di ba? Eh pag particular ka, alam mo kung, like ako, sa bahay ko, when I lived alone, lahat ng gamit sa bahay, alam ko kung asaan, alam ko kung ano nangyari. Yun lang ang Dito kasi mahirap. parang, dun sa States, never ako natatakot na baka ma-plug yung appliance ko sa 220. Kasi wala namang magpa-plug kundi ako eh. ikaw. Di ba? So, yung mami mo, nung nandito ka, ano siya sa'yo? Everything prepared? Well, hindi naman. Hindi I mean, may maids kami sa bahay. We had the benefit of having maids. Na parang siyempre, dependent ako. Manang, asan yung pantalong ko? Manang, ganyan. Tanong kaya natin sa mami mo ngayon. Naku, wag. I think your mom is on the phone right now. My mom? Yes! Mommy Rose? No, this is Rose. Mommy Rose. Okay, Tita Rose. Okay. Hello, good morning. Good morning. What are you doing on the phone, ma? How am I doing on the phone? I'm actually having a business lunch. I'm just pulling aside. Believe ako sa inyo, ha? They were able to get in touch with my mom. So, Yes. so mami, sabi naman ni Hans, kahit pa paano independent naman na siya. But did you have apprehensions when he decided to study abroad? No, actually, that was a joint decision on our part. It was always a dream we had, and if we could afford to send him, then it was something we really wanted for him.
message mo, Hans, kay Mami? Yes. Hindi, at kayo, tanungin nyo, kinabahan ba siya nung Okay, tumira ako okay. na mag-isa? Oo, sige, tanong natin, di ba? Sabi ni Hans, itanong natin. Oo. Mami, sabi ni Hans, itanong doon namin sa inyo, kinabahan ba kayo nung naisip nyo na he'd be living alone? No, he is my son. He's supposed to be independent and self-sufficient. And did he become self-sufficient and independent? Of course he did. And besides that, he learned how to cook and clean house better than I. Wow! Galing! Ma'am, tell them about my obsessive-compulsive behavior. Which one? Ay, dami pala! No, we're talking about, well, I was surprised at how clean the condominium was. He was cleaning and looking after me, so even my coffee that was half finished, he kept on getting and putting and washing. So I told him to leave me in peace and let me drink the Ay, coffee. kasi diba, minsan iniiwan yung kape kahit. Wow, Hindi pa pala masyado. tapos. Umo-el ka naman doon. Thank you very much. Mami, You're before we welcome. say goodbye to you, what's your message to Hans? My dearly beloved son, in whom I am supposedly well pleased. No, well, Hans, you know your mom loves you, and she'll be here for you at any time. And 24/7, consistent with my call center background. Thanks, ma'am. 24/7 means 24 hours, 7 days a week. Okay? Thank you, thank you. Thanks, ma'am. Sige, adios. Eh, patapusin mo naman magkape muna, Hans. Oo, huwag naman masyadong nililikit ang mga gamit. Diba? Yun yung problema eh. Pag mag-isa ka na nakatira, ikaw, hindi mo iniiwan kan saan-saan yung baso Gusto mo. mo, And kasi- then may bumisitang relative, lalo na mami mo, di ba? Eh, sanay dito sa Pilipinas na kung saan iniiwan yung tasa, napulutin naman ng maid, di ba? Eh, nagkamali siya eh. Ako na yung maid niya noon. Yung kape, ubus na. Gusto mo na, kasi ito na ang time mo maglinis. So, lilinisin mo na habang may oras ka, di ba? Malamig na yung kape. Hindi, rantak lang ako naglilinis doon. Okay, syempre, pag mag-isa na nga kayo, okay, ang sarap. Kasi independent ka eh. Magsaka walang istorbo sa'yo. You can do anything you like. Pero paano kung at one point, nalungkot kayo, nagka-problema, meron kayong nagawang pagkakamali, and you needed somebody to run to. Kanino kayo tatakbo? Kay God. I think malaking factor nga sa adjustment mo yung yung kumpleto yung gamit mo. Kasi nangyari sa akin minsan, hindi ako may maglabas, hindi ko kilala yung mga kapitbahay, na flat tire ako. Simple as paano that, yan? na flat tire ako, wala akong pambomba. Tumawag pa ako sa brother ko na I think nasa somewhere sa South Paranaque para dalan ako ng pambomba. Saan ka nakatira? Sa Caloocan. Wow! Lapit! Sus! Wala akong choice. naman pala eh. Di ba pwede ka gas station, tawag sa Yellow Pages, di ba? Nagkataon yung may motorbike kasi ako eh. Hiniram yung motorbike ko. So, yun lang yung car ko na doon, wala akong pambomba. Yun na yun. Yun yung option na titira. So in other words, in times of emergency, yung mga ganyan, ang una mo pa rin talaga naisip pamilya. Pamilya. Pamilya pa rin. And Diba? siyempre siguro dapat kumpleto ka sa gamit. Malaking bagay yun eh. Na alam mo, may washing machine ka dun. Diba? Meron kang, just in case hindi dumating yung maid, pwede ka magdiba sarili mo. May mga ganung bagay. Di ba kinuwento ko sa isang munsyo, living alone, nagka-problema ako, kailangan ko pumunta ng emergency room. May magmamanebo sa akin. Wala. Ano nangyari sa'yo? I drove myself to the emergency room. Nagka-kidney stone ako. So talagang pulupot na ako So, sa sakit. ganyan ka- Nagbalayo ako to the emergency room, park my own car. Hindi no? Pag uwi ko, alam naman po, wala naman akong matatawagan na, guess what happened to me today? I'm sure pinagdaanan niya ni Kevin, pero malalaman natin yan. Tanong natin sa kanyang mami, Mrs. Maria Bartley. Hello! Hello, good morning. Good morning! Hi, Mom. Kumusta po? Hi, Kevin. How are you, son? I'm cool, Mom. Naks, I'm cool, ma'am. Cool ba tayo dyan? Good. So, Mami, what was your biggest fear na nung na-realize mo that Kevin didn't want to go with you? Well, it was a very big disappointment because I wanted him to go to college. But as you know, he has his own mind and his heart is in show business like his dad. So I had to let go, dear. What was your fears for him? At a very young Well- age, he was here, he was left here. Well, I trusted his dad. I knew he would take care of him. And I used to go home every year. And he was always in my prayers. And I know he's a good boy and he could take care of himself. And he did. Hindi naman ako napahiya dahil
I'm a man. successful now. I Ma'am- hope it will continue. Mami, ngayon may asawa na po siya. Ano ang wish niyo kay Kevin? Teka, Kevin, alam na ba niyang may asawa ka na? I just wish for him to be very, very happy and very successful in his life. And I hope his new wife will love him as much as he loves her. Wow. Thank you very much. Thanks, Mom. Thank you. Kevin, Love what's your you. message to your mom? Next year, kukunin na kita dito ka natitira. Talaga? Ayaw natin sa Wow, States kasi sarap. layo mo eh. I look forward to that, my son. Love you, Mom. Congratulations and my best wishes to May. Thanks, Mom. Okay? Mom. Thank you, everybody. Peace Thank out. you, thank you. Thank you. Okay, bye-bye. Morning. Ang sweet mo naman, Kevin. Ang Talaga, sweet mo pauwi mo na siya naman. dito next year. Kasi napapagod siya dun eh. Tsaka, yung work niya hindi man actually tiring eh. Pero uuwi siya, magluluto siya. At least dito may maid naman eh. Tsaka, Gusto ko rin. it's my turn na para sila yung alagaan Pagsilbihan ko. mo, alagaan mo. Tapos na Tama yung, yun. Hay, naku, ang pinakamahirap sa lahat ng klase ng pag-move on ay yung love life. Kung bago ang relasyon at nagbabago ka ng buhay mo. At eto naman po ang thoughts namin para sa inyo. Iba talaga sis kapag nakapag-establish ka pa ng relationship. Oh, but there are times that we have to move on. Speaking of relationships, kung may bago po kayong girlfriend o boyfriend, kalimutan nyo na kung sino yung nauna. Tsaka huwag nyo silang pinagko-compare. Diyan kayo magkakagulo. Ang satisfaction ng love ay wala sa emotions, kundi nasa willpower and willingness to adjust para mag-last. Pero sigurado may ma-encounter rin kayong mga differences. Ang na-discover ko dyan, huwag kayong magpe-personalan sa mga issue na tipong ikaw kasi ginawa mo to eh. Ang pinag-uusapan nyo sisisihin nyo pa ang isa't isa. Diba? Hindi, focus on the problem and the solution. Exactly. At syempre dahil bago pa, ano mang pagkakaiba niyong dalawa, ang secret lang naman talaga dyan ay acceptance. Huwag mo hahanapin doon sa taong yun yung ideals mo, yung hopes mo, yung dream guy or dream girl. Kasi wala nga yun eh. Kaya nga dream eh. Ang secret nun is to love the person for the assets and the liabilities, yung mali at yung tama. In short, Acceptance. unconditional love ito. Correct. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Okay, Rita, anong meron noon na hinahanap-hanap mo ngayon? Noon nung kasama pa yung family mo. Sa palagay mo ba, kung hindi nangyari, naghiwalay ang parents mo, darating din yung time na hihiwalay ka rin, uwi, pupunta ka dito sa Manila, mag-risk ka rin para to live alone, or hindi? Sa tingin ko, siguro, hindi ko alam kasi parang biglaan lang yun. Hindi ko talaga pinlano yung pupunta ako sa Maynila para magtrabaho, ganyan. Wala talaga. Parang meron lang isang kaibigan na, sige, punta tayo doon, may trabaho doon, ganyan. Okay naman, total, wala na naman nanay mo eh, ganyan. Best friend ko yun. Noon mo lang naisip yun. Pero Pero tsaka bata pa, kung saan pero kung magkasama yung parents mo, hindi mo maiisip yun. Hindi, ano? nanay ko pa, gano'n, saan mo punta? Saan yung namimiss mo? Ayun nga, sin yung ganyan niya. Yung talak din, oo. Miss ko yun. Tapos, yung tatay ko, hindi naman yun parang, ay, ikaw, kung saan ka masaya, di, supportanta ka. Yeah, syempre. Supportanta ka. Pero yung nanay ko, medyo may pagka-nagger, pero nakakatuwa. Cute. Tapos yun ang namimiss mo. Actually, yung mga nirereklamo natin na si Mami makulit. Ganyan. Pero ngayon nung mag-isa na kayo, parang nakakamiss din yung medyo kinukulit kayo. Parang ang tahimik, walang nagmumura. Tsaka wala kang konsensya. Di ba parang silang konsyensya? Andiyan dyan palagi na, alam mo ba yung ginawa mong yan? Alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo? Ayaw nyo ng ganon. Pero, pag nagkamali kayo, and now that you're living alone, naisip nyo ba na, nakakamiss din na sana sinabihan ako ni Mami ng ganito at baka naiwasan ko yung mga ganitong gulo. Naisip mo ba, Nico? Nico na naman. Di ba? Doon papunta eh. Di ba? Hindi, yung namimiss ko sa mami ko, yung pagkapasok ko pa lang ng pinto, may isang parang, Miko, may tono palagi, Miko, kumain ka na ba? Tapos parang, "Ay, kumain na ako nga. Lagi, hindi siya nakakalimot. I miss coming home to a
When I was in the States, I missed coming home to a house na may tao. Kasi when you live alone and then you come home, the house is the way you left it. Walang nagbago. Halimbawa, umalis ako, pinatay ko lahat ng ilaw. Diba? Pagbalik mo, halimbawa, gabi, patay pa rin lahat. What about the smell? Mabango yung bahay ko. Hindi, pagpasok mo. Walang fishy. Walang fishy. No, I'm saying is, diba when you're young, you come home from school, yung from work, when you open the door, there's a certain smell na you grow accustomed to. Parang it's the smell of home. It's the smell of home. And now that you live alone, pagpasok mo, yung iba mo, parang hindi talaga ito yung home ko, pero now I have to adjust to this. Meron ba kayong ganun? Kasi nilagay mo naman ang sarili mong amoy yung bago mong bahay. Kasi ikaw rin naman Yun na yung home mo. Oh, you make it yours. You make it your home. Nakakaloka yung pinag-uusapan natin, amoy. Amoy ng bahay. Naisip ko lang, kasi di ba, pagpasok mo, Pero totoo yun. we start, di ba? Kapag matagal ka sa shoot, sa taping, parang miss na ko na yung panghinang kama ko. Amoy mo. Hindi totoo, di ba? Pag uwi mo, parang, ay, nasa bahay na ako. Di ba, ganon? Sa akin, ang pinaka-namimiss ko yung katok ng pamangkin kong maliliit na ang cute every 10 in the morning. Noon, hindi masyadong cute. Pero ngayon, Siyempre yung cute na siya. Sa akin, my mom, pupasok ng kwarto, tapos hilahin ng kumot ko, ang lamig-lamig. Ganun lang. You missed that? Yeah. Okay. Kasi lang gumagawa sa pagising ko, ang init na eh. Then yung aircon ko naka-timer. Eh dun, kinokontrol mo syempre yung kuryente. Eh dun, pagising umaga, wake up son, mom, sleep, go to school, ganun. Tapos papaluin ka pa, bubusan ka ng tubig na sa mukha. Okay. Para magising ka. Mahirap ka pala gisingin. Mahirap. Okay, what are the things na natutunan nyo? Yung lessons na natutunan nyo and that you know you will treasure for the rest of your life? A lot of things. You learn to respect the space. Yun nga, ginalang ko nga yung, you take for granted kasi when you grow up with maids na things will always be easy. Tapos that's when you realize, pag naglilinis ka na, naglalaba ka na, nagluluto ka na, things na never mo ginawa before. Talagang mas malaking respeto ko talaga sa mga tao na naglilinis, nagluluto, at naglalaba. Kasi parang, hindi biro to. It's not as Okay, right. and parang kung pwede lang akong bumalik agad-agad sa Pilipinas, that one time na na-realize ko na mag-sorry. I'm sorry na burara ako nung bata ako. I'm sorry na napakagulo ko nung bata ako na wala akong pake kasi malalabhan naman yung damit ko. Kasi alam mo, hindi biro yun. Tsaka kung sino man yung, and from now on, talagang now, I'm back with my mom now kasi I came back from the States. Talagang minimal yung paglilinis ng maid sa kwarto ko, if at all. Discipline lang. The discipline. Discipline ng first. Oo. Tapos yung nga, yung sinabi niya, respect. Yun na yun. Si Rita. At least marunong kang humawak din ng sarili mong pera. So hindi yung dati pag, di ba, binibigyan ka ng parents mo ng pera. Okay na to, bigay lang naman to. Gastos Bili mo ako dito, dahil, gastos bili mo ako dyan. na, iyak-iyak ako, Hindi mo ka bilang. alam na ganun pala kahirap kitain yung pera. Oo. So hindi natin kailangan, waldasin lang ganyan-ganyan. Basta-basta. More importantly, respect for your parents. Kasi sila yung nagpapatakbo ng bahay na dati ikaw taga-kain ka lang tsaka taga-tulog. Dami pang reklamo. Ngayon, ang dami pang reklamo. Ngayon, bahay mo na yan eh. Ikaw nagpapatakbo niyan. At kung hindi tumakbo na maayos, ikaw lang pwede mong sisihin. Ako, gusto ko kung sino ako ngayon, kung ano yung pananaw ko sa buhay. And lahat yun, yun yung resulta ng pagiging mag-isa ko lagi, yung experience ko na nang umaalis ako sa amin. Ito yun, ako yun. Gusto ko ngayon kung nasaan ako. Kung ano yun ikaw ngayon. Miko. Ako gusto yung feeling ng parang tumatanda ka na. Parang wala lang, parang feel ko responsible ka na. Ayoko tumanda. Medyo. Sarap yung feeling. Sana 18 din ako. Ako rin eh. Sarap mga ganyang age. O siya, salamat. Thank you. Thank you Ray. very much. And good luck. Thank you to the mommies of Hans and Kevin. Thank you, ma'am. Siyempre, meron pa rin sa pagbabalik ng sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Pwede pa ito kay Julio Diba? Pero, teka muna. Ang dami dito na dapat ipamigay na natin eh. Ayun. Ito, pwede na ipamigay. Ay nako, Jelly, ganyan talaga pag nag-i-impake ka o nagliligpit ka ng mga gamit. Kasi doon mo makikita na marami ka palang mga gamit na hindi mo na pala talaga gagamitin. Tama ka dyan, sis.
Ay, nako. Tulad nito, pakalat-kalat lang naman ito eh. Hindi naman ito iniinom ng mga bata. Medyo lasang gamot kasi. Kaya nga si Waki, pinapainom ko na lang ng Enervon 33. Gustong-gusto niya ang chocolatey taste nito. Bukod pa dyan, nagbibigay ito ng sustained energy for the whole day, kaya fully charged ang physical and mental stamina niya. Hindi siya nagloloba. Malaking bagay talaga kasi yung 33 Stamina Builders. At Enervon 33 lang ang Chocomilk in the market na may vitamins, minerals, at nutrients. So, pag pinainom mo regularly ang mga bata ng Enervon 33, fully charged sila lagi, hindi lang sa paglalaro, pati na rin sa school hanggang sa gabi. Parang nung ginawa natin yung commercial, di ba? Ang kukulit ng mga bata. Ay, ito si Waki, hindi ko akalain makakapag-wall climb siya. At tapos naalala mo, nung last day nung shoot, nagsayawan pa sila. Correct. Pati nga si Ariel, laki gulo na sa kanila, di ba? Sayang, hindi yun makikita sa commercial natin, no? Pero di bale, humingi ako ng mga kuha sa shoot at pinakompile ko yun para naman mapanood natin at magkaroon tayo ng souvenir sa behind the scenes ng ating mga children. Yes, sweetie. Tapos ipinakita na rin natin sa kanila ang ginawa nating commercial for Enervon 33. Pakita natin uli sa Ipakita kanila. natin. Yes. Yes, that's Eto, right. tingnan niyo kung gaano kasaya at ka-active ang mga kids namin. At ang mga kids na umiinom ng Enervon 33. You got me. Be careful! Grabe ang energy ng mga bata, sis! Nag-Enervon 33 kasi. Tita Jelly, si Waki lobat! Lobat na naman! Painumin mo ng Enervon 33 para hindi lobat. Only Enervon 33 has 33 stamina builders to keep kids healthy and fully charged all day. Fully charged yata yan! Enervon 33, full day stamina for fully charged kids. Para hindi lobat! Sis, if Yes. ever, ano bagay ang iiwan mo to move into something new? Hindi naman siguro iiwan, hindi naman kailangan iiwan, pero move into something siguro, syempre parang masarap mag-business. Di ba balak natin yan? Oo. Yeah, that's right. Oh, yeah. At pinakamahirap kasi yung... That's right. That's right. Pinakamahirap kasi sa pag-move in, yung adjustment, hindi ba? Syempre kasi sometimes new faces, new friends, new people, new environment. I know. Pero kung mag-move in tayo to some place, sisiguraduhin syempre po namin, ito ay para sa inyo. Di ba? Tama. So, we'll just see you again, syempre, dito lang sa... Sis. Say bye, sweetie. Bye. Say bye-bye. Sis would like to thank Bambi Fuentes, Mosimo, F&H, Chloe for our eyewear, Optical Works, Adidas, Janeline Shoes, Wade Shoes, Bio,
Under the Sea Pet Shop, Salon de Manila, La Germania, 680 Home Appliances, Durastar, Mano Mano, Play and Display, JBL Home Furniture Enterprise, The Barnyard, Grand Flora, Our Home, Wayless Center and Spa, Balloon Creations. Color My Hair, and Union Square.